Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning, Metro Manila! And good morning, Metro Cebu! Welcome! And this is your servant, Dr. James Lopez, currently student of Harvard University, USA. At ngayon pong umaga ay meron tayong very exciting and very interesting topic to be discussed. At lahat po tayo ay excited pagdating sa pera ang pag-uusapan. So, pagpapatuloy po natin ang ating financial education. Gaya ng nakita nyo sa mga pictures na pinalash namin in the introduction of this video. So, we will talk about finances tungkol sa kaperahan. At tatalakayin po natin yung mga mahalagang paksa o issue o topic gaya ng debt or pangungutang, borrowing, panghiram ng pera, lending, pangungutang o pagpapahiram ng pera sa iba, at yung interesting sa ating lahat, charging interest. Alright? So, I entitled this presentation, Diyos at Pera. Kung si Brother Eddie Villanueva po ay merong Diyos at Bayan, Dr. Lopez po merong Diyos at Pera. At sa ating episode ng Diyos at Pera, pag-usapan po natin tungkol sa kaperahan. Finances, our money, financial education, para meron po tayong mga kaalaman, mga idea, paano natin palalaguin, paano natin pagyayamanin ang ating mga kaperahan para po mabuhay tayo kaya nila ng L na L, maluwag na maluwag, hindi G na G, gipit na gipit. Alright. So, marami na po tayong napag-aralan ng mga nakaraang taon. Sinimulan ko po yung financial education na ito since 2023. And last year, 2024. At ngayon taon ay 2025. At ngayon pong unang episode natin ng Diyos at Pera. Ngayong 2025, I will discuss, we will study, tatalakayin po natin, pag-usapan natin yung napaka-init na issue o paksa sa ating lipunan, no? Lalo na po sa ating mga Pilipino. At yan po yung pangungutang. Alright? Pangungutang. Alam po natin sa bansang Pilipinas, sa minamahal nating bansa, marami po ang nangungutang, no? Yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga nangangailangan nating mga kababayan, at alam po natin yung mga nagninegosyo, no? Nagninegosyo sa ating bansang Pilipinas, mga nangungutang, di ba? Sila po ay nangungutang sa mga tinatawag nating 5-6, no? Sa mga nagpapautang ng 5-6,
para sa ika nila ay pagninegosyo. So kahit 5-6, yan po ay kanilang nila kinukuha para maipangtaguyod nila sa kanilang mga pamilya o mga mahal sa buhay. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ano po ang sinasabi ng banal na Biblia at ng ating mga financial experts pagdating sa pangungutang? Alright? So yan po ang aking tatalakayin at lahat po ay makinig. Makinig mabuti sapagkat ang ating pong pag-aaralan ay very hot topic, pangungutang. At dapat alam po natin kung ano ang tinuturo ng Bible at tinuturo din ng ating mga financial experts pagdating sa pangungutang. Alright? Una, ano po ba ang sinasabi ng ating mga experts o na ating Bible pagdating sa pangungutang? Alright? Well, bago po ibigay yung ating teksto sa umagang ito, mag-share lang po ako ng konti as my introduction. One day, ako po ay na-invite magturo sa isang church. At hindi po ako nagkakamali, mismo yung pastor ng church na yun o leader ng church na yun ay nagsabi na ganitong pananalita o statement. Ang sabi niya, wala nang dapat nangungutang sa New Testament. So yun po yung kanyang, I can say, shocking statement. Parang sinasabi niya, walang dapat mangutang under the New Testament. Maaring yan po ay allowed sa Old Testament. Pero ang sabi niya, ay sinabi niya, hindi po yan allowed sa New Testament. At parang sinasabi niya, base sa narinig ko, na lahat, mapa-Kristyano o hindi Kristyano, ay hindi dapat mangutang sa panahon ito ng under the New Testament. At ang ginamit niya pong teksto ay mababasa natin sa Romans 13 verse 8. Mga taga-Roma, Kapitulo 13, talasang 8. At sabi po doon, mabasa ko po, i-recite ko sa English and then tatagalogin natin. As my habit, I will do it from the Amplified, which is very near to the original Greek New Testament and to the original Hebrew Old Testament. Sa Greek New Testament, ang sabi po dyan, sa original Greek, keep out of debt. Or sa Tagalog, huwag tayong mangutang. O huwag tayong manatili sa pangutang. O in other words, iwasan nating mangutang. Diyan niya po pinagbasihan yung kanyang sinabing statement na sinare ko kanina. At marami pong tao, maraming Christians, maraming unbelievers, nagtatanong, pag binasa nila yung Romans 13:8, are we allowed to go into debt o pangutang in the New Testament, considering that verse, Romans 13:8? Bawal bang mangutang ang mga Kristiyano sa New Testament based on that text? Mali ba na
manghiram tayo ng pera o mangutang tayo sa iba? Mali ba na magpautang sa iba? At pagdating po sa interest, mainit din na topic yan. Pag ikaw ay mangungutang, ano po ba ang dapat nating tingnan sa interest? Ano po ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa interest? Charging interest. Meron mang sinasabi ang Bible tungkol sa charging of interest. At marami pang mga katanungan, ano? So, yan po yung ating tatalakayin sa umaga ito. Okay? So, makinig po kayo mabuti. Sapagkat lahat pong ito ay tatalakayin ko sa umaga ito. At, gaya po na sinabi ko, isi-share ko po yung una, tinuturo ng ating mga Bible. Pangalawa, sinasabi ng ating mga financial experts. So, this is not only a biblical teaching, but it is also a financial education or teaching coming from our financial experts, which I believe agree umaayon sa sinasabi ng Bible patungkol sa pananalapi o in particular sa pangungutang. Now, sagutin po muna natin yung tanong. Unang tanong, are we not allowed to borrow money or get into debt under the New Testament? Gaya ng pinalagay o interpretation ng pastor, ng church leader na kunento ko kanina. Bawal po ba yan sa atin sa New Testament? Ano po ba ang tamang interpretation ng Romans 13 verse 8? Alright, ano po ang tamang sagot? Dr. Lopez, Bishop Lopez. Well, since I studied Greek and I have a doctorate in biblical studies, ito po ang aking sagot. Ang tamang sagot po ay hindi bawal. Hindi mali. Pwede tayong mangutang, pwede tayong manghiram, pwede tayong magpautang under the New Testament. Hindi po yung wrongdoing, hindi po yung wrong. Ang pinakapunto ng kinote niyang Romans 13:8 ay hindi pinagbabawal po dyan yung mangutang o magpautang. Actually, sa original Greek, ang tinuturo po niyan ay huwag tayong magkakaroon ng utang na hindi natin nababayaran. Okay? Clear po yan. Sa salita English, it is not forbidding us to go into debt. What it forbids is we do not pay our debts. Alright? Yan po ang tamang interpretation, yan ang tamang teaching, yan ang tamang application of practice. Hindi po masama na mangutang o magpautang under the New Testament. Siguraduhin lang po natin na lahat ng ating pagkakautang o inutang ay ating mabayaran. Okay, malinaw po yan, ano? Now, pagdating po sa, since this is a financial education, at ang ating pong aim o goal ay magkaroon ng financial freedom or financial stability. Sayon po sa ating mga experts, kaya tayo nag-aaral ng financial education, ng financial management, kaya tayo na gusto magkaroon ng financial literacy
ay para maranasan natin yung financial freedom. Ano po yung financial freedom? In essence, ang definition po niya, ibig sabihin niya, according sa ating mga expert, yung nabubuhay tayo na maluwag tayo sa pananalapi, no? Kaya kanina sabi ko, L na L tayo, maluwag na maluwag. Hindi tayo G na G, ha? I'm sure lahat tayo na nanonood ng video to, manonood ng video to, lahat tayo gusto natin maging maluwag pagdating sa financial, no? Na pagka meron tayong gustong bilhin o meron tayong gustong puntahan travel, meron tayong mahugot na pera, at ayaw natin yung tayo ay G na G, gipit, no? Napakahirap po yung gipit. G na G. Kasi pagka G na G ka, gipit na gipit ka, ibig sabihin, nasa poverty level ka eh, no? Nasa poverty threshold ka. Whereas kung ikaw ay L na L, masasabi nating nasa prosperity ka na, no? Medyo nagpa-prosper ka na financially. At hindi ka na hirap pagdating sa pera. Alright? Now, pagdating po sa financial freedom, ang rule ay, of course, let's avoid getting into debt at all times. So, Tagalogin po natin, para tayo umunlad sa ating pananalapi at manatili tayong maluwag na maluwag sa pananalapi, hanggat maaari, as much as we can, yan po yung gagamitin pong word, avoid natin yung pangungutang. Alright? Let's avoid it at all costs, at all times. Sapagkat wala pong masasabi nating umuunlad sa pananalapi na baon sa pagkakautang, no? Dapat, sabi nga ng ating mga financial experts, dapat mas marami yung ating assets kaysa sa ating liabilities. Kung yung liabilities natin mas marami kaysa assets natin, bagsak tayo dyan pagdating sa pananalapi. So, we're going for financial freedom, financial stability, and the rule is to avoid debt at all times. No? Tuwasan nating mangutang hanggat maaari. Ngayon, ang pangungutang ay pwedeng iwasan. Kaya lang, meron tayong kaya lang. Meron tayong word na but sa English. But, according to my study, according to my research, even the research and the studies of our financial experts, may mga time talaga sa buhay ng isang tao na siya ay nangangailangang mangutang. Yun. So, the rule is this. Let's make this our rule or our principle of life. We avoid debt at all times, but when the need arises and we need to go into borrowing money, ito po ang dapat nating gawin. Mga principles on wise borrowing of money. Kaya isa sa mga title ng lesson na ito ay talagang ginawa kong Tagalog para sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga nangungutang at baon sa utang at may planong mangutang pa. Pinagbagatan ko po itong mga prinsipyo
sa matalinong pangungutang. Yun. Nagets niyo po yun? Narinig niyo po yun? Matalinong pangungutang. In English, wise borrowing of money. Yan. So, again, ulitin ko po. Ang rule natin sa buhay na ito, iwasan nating mangutang hanggat maaari, pero hindi rin po natin madideny, mamaya expound ko po to, hindi natin maidideny yung reality na may mga time na ang mga tao nangangailangan talagang mangutang. Papakita ko po yun sa inyo mamaya sa Old Testament maging sa New Testament. Ay, nasa Bible pala yun, Dr. Lopez, Bishop Lopez. Yes. Kasama po yan sa inaral ko bago ko ituro itong lesson na ito sa umaga nito. So, ang unang rule, unang principle sa matalinong pangungutang ay ito. Kung tayo po ay mangungutang, mangutang lamang kung talagang kailangan. Yan, ulitin ko po. First principle o unang prinsipyo sa matalinong pangungutang. Bakit ko po binibigyan din yung matalinong pangungutang? Kasi meron pong matalinong pangungutang at meron din namang palpak o kanga nila foolish na pangungutang. Kasama po yan sa niresearch ko. Even our financial experts classify two kinds of debt. Good debt and bad debt. Kung mayroon pa po akong time mamaya, sasama ko sa discussion yan para madagdagan yung kaalaman natin. So merong good na pangungutang, merong bad na pangungutang, meron po, no? And I think I will agree with our financial experts pagdating dyan. Sapagkat inaralan ko rin po yan at mamaya ay dadagdag natin bago tayo matapos sa pag-aaral na ito. Okay. Again, first rule, first principle, kung kailangan natin talagang mangutang at hindi na natin may iwasan pa, ang first principle, ang unang prinsipyo, mangutang lang po tayo kung talagang kinakailangan. Yan. Nasa Bible po ba yan? Nasa advice po ba yan ng ating mga financial experts? The answer is yes. I will give first the biblical teaching. Ito po ang kauna-unahang mention ng borrowing money or interest sa Old Testament o sa buong Bible. Dito nyo unang mababasa yung unang pag-mention ng pangungutang at pagbibigay ng interest. At yan po ay mababasa nyo sa book of Exodus. Exodus, no? Yan po ay nasa Exodus 22:25. I'll say it again. Exodus 22:25. Pangalawang libro po yun sa Bible, pagkatapos ng Genesis, Kapitulo 22, talatang 25. At para makarelate ng lahat, I will read it from the NIV. Alam mo nakalagay sa sulat sa NIV, if you lend money to one of my people among you who is needy or poor, make sure there is no interest. See? And FYI, guys, mga kapwa ko Christians, si Lord po
ang nagsalita dito, hindi po si Moses. Kung kayo magbabasa ng Bible at pag-aaralan niyo mabuti itong binigay kong verse, si Lord na ang nagsalita dito. God Himself said, when you lend money to one of my people who is poor or needy, make sure you don't lend him with interest. Tagalogin natin. Nagsabi ng Panginoong Diyos mismo. Siya mismo nagsabi, kung magpapautang kayo sa mga anak ko, sabi niya, siguraduhin nyo, walang interest yan. So, ano po ang matututunan natin dito? Marami tayong matututunan dito, no? Una, we cannot deny the facts or the reality na noong unang panahon hanggang sa panahon natin from the Old Testament to the New Testament, poor people, needy people exist. Merong mga mahirap na tao, merong mga nangangailangan tao. At itong mga mahirap na tao, itong mga nangangailangan tao, we call them poor and needy. Sila po yung usually nangungutang, nanghihiram, at pinapautang o pinahiram. Yan ang una nating makikita dito. Kaya hindi po ako agree doon sa binanggit ko kanina sa aking introduction na pastor o church leader pa mismo ng isang church na pinuntahan ko na nagsalita na ganyan salita na as if bawal o wrong yung mangutang. E baka mamaya babasahin ko sa inyo sa New Testament, mawindang kayong lahat. Bakit po? Kasi Lord Jesus mismo yung nagsabi nito sa New Testament eh. At alam niyo po kung saan niyo ito makikita. Sa Sermon on the Mount. Minsan kasi basa lang kayo ng basa, hindi niyo iniintindi. Ha? Marami nagbabasa ng Bible para nagbabasa ng comics. Pero pag inintindi niyo mabuti, maiintindihan niyo kung sino yung nagsasalita at kung ano yung sinasalita. So mamaya, bibigay ko po yun sa inyo. Dito po muna tayo sa Exodus, sa Old Testament. Again, we cannot deny the fact, the reality of life, na merong mga poor people, merong mga needy people, at pagka meron tayong mga ganyan tao, siyempre, isang option nila ay mangutang. Tama po ba? Tama po. Kahit sa panahon natin, sa modern times natin, in our postmodern time, in Philippine culture, in our Philippine context, alam po natin yan sa panahon natin. Maraming kababayan natin nasa threshold ng poverty, mga kababayan natin na nangangailangan nangungutang dahil sa kanilang kahirapan at pangailangan. Again, you cannot deny it. You cannot deny that facts or reality of life. Kaya nga, si Lord nagbigay dito ng principle o rule. Anong rule dito? Naalala ko po, ako'y sharing lang naman. Ako po'y nag-work for many years sa isang microfinance. Actually, ito pong microfinance, hindi ko na po babanggitin ng pangalan, malaki po ito. Kilala ito sa buong Pilipinas. Ito ay Christian microfinance. It is, we called it parachurch. Pag sinabi kong parachurch, it is a Christian organization that helps churches. Kaya parachurch ang tawag. At nag-work po ako dyan for many years. Ako ang kanilang naging pastor, church planter, Bible study leader. Nagpapautang po kami ng mga loan from 3,000 to 20,000 sa mga may
existing at mag-start ng business. At dahil Christian kami, hindi lang namin sila pinapautang, pina-Bible study namin sila. So every morning, pag pumunta na kami sa mga grupo nila, so ang aming pong service, usually we have Bible study, BS, and then we have collection or giving of money. So it's a combination of spiritual and financial. And I like it because it's holistic. It addresses the spiritual and the financial needs of many of our countrymen. And I worked in that company, Christian company, for many years. At naalala ko, pag nagbigay kami ng loan, merong interest. Kaya, tama-tama dito po dinidiscuss natin. Ngayon, ano pong rule dito? Maaaring may tanong yun. Sa mga Christians out there na nanonood at manonood, makinig po kayo mabuti. Whether kayo ay mangungutang o magpapautang, anong rule? Ang rule po dito, pag isang tao ay kapatiran mo, fellow believer mo, fellow Christian mo, kung pagbabasihan natin itong verse na to sa Exodus, dapat walang interest. Clear yan. So, ngayon pa lang, bibigay ko na po yung application nito. No? Anong application nito? Maraming pastor nagbibigay ng application usually at the end of the sermon or message. But when you study homiletics in your master's degree or your doctorate degree, there are many ways to give application, not necessarily at the end of the sermon. So right now, I'm giving the application right now. Anong application ito sa panahon natin? Kung ikaw ay Kristiyano at merong mangungutang sa iyo na kapwa mo Kristiyano, pautangin mo. Huwag mong lagyan ng interest. Okay? Clear yan. Paano po, Dr. Lopez, kung ang mangungutang ay unbeliever o hindi natin kapatiran? Well, may sagot din po ang Bible dyan, ano? Inaral ko po ito mabuti. I can say I can give you a comprehensive treatment of this topic. Well, sa Old Testament, sa Deuteronomy, sa Book of Deuteronomy, meron po kayong mabasa na ang sabi rito, you can lend money to a foreigner or to non-Christians with interest. Okay? So in short, in the Book of Deuteronomy, ipopost ko po mamaya sa description of video yung verse sa Deuteronomy, nakalagay doon, pagka foreigner, ibig sabihin, hindi mo kapatiran, in the Old Testament, hindi mo kapwa Israelite, kung kikubalat niya yan hindi mo kapwa Kristiyano, unbeliever, nangutang sa'yo, may leading si Lord, meron ka resources, you decided to lend him money, so the rule is, the principle is, can give interest. So very clear yan. Pagka Christian, no interest. Pagka non-Christian, pwede mong bigyan ng interest. Now, mamaya darating po tayo sa interest, no? Napakalaking bagay po ito pag nangungutang kayo, no? It's a hot topic to those who are getting into debt. Ang pinag-usapan po natin dito, matalinong pangungutang. So meron na kayong idea
kung anong dapat niyong tingnan pag mangungutang kayo. No? At again, nasa Bible din po yan. Alright. So, yan ang unang rule. Mangutang lang tayo kung kinakailangan natin. At kung hindi naman po kinakailangan, huwag tayong mangutang. So, ano po ang mga kailangan natin? Alam mo, nagkaroon ka ng emergency, medical, o gusto mo mag-loan, mag-aaral ka, o gusto mo mag-invest sa real estate. According sa ating mga financial experts, they classified it as good debt o mabuting pangungutang o kayan. Pero kung mangungutang ka, panggastos mo lang sa luho mo o luxury o lifestyle na magarbo, at alam ko po ito kasi nag-work ako sa lending company, microfinance. Ito pong ginagawa ng marami nating kababayan, nangungutang pambayad din na kanilang utang. Ang tanong, matalino po ba yan? Tama po ba yung pangutang na yan? The answer is no. Tayo po yung mangungutang lang kung kailangan lang. Binigay ko po yung mga example. Diba, may medical emergency kayo. Merong na hospital sa inyong pamilya. Wala kayong pera. Wala kayong savings. So, justified kayong mangutang. Wala kayong option eh. Diba? O kaya, yung mga nag-aaral dyan. Kaya ako po, masashare ko again yung aking ambition. I'm a frustrated pilot. But sa dami ng mga inaral ko mga video about aviation and pilot, marami akong nabasa, napanood. Yung aking mga kapwa virtual pilots. Ang isang option nila, nire-recommend nila, you study now, you pay later. Actually, ginagawa po yan ng Philippine Airlines Aviation School ng Cebu Pacific Aviation School, yung kanilang pilot academy. Makuha sila ng mga candidate pilots. Yung mga candidate na nakapasa, maglo-loan sa bangko, more than 1 million para mapangtustos nila sa kanilang pag-aaral bilang pilot. At pag nakagraduate na sila, employed sila ng Philippine Airlines, ng Cebu Pacific. And I'm sure, of course, they are sure as well, mabayaran nila yung kanilang student loan. Yun po yung mga sinasabi ng ating mga financial expert na good debt, no? Ito yung mga mauutang ka na mayroon kang papakinabangan sa bandang uli. Meron kang kagabi, inaaral ko po yung mga iba pang tinuturo natin mga financial experts. Ito po sinishare ko lang para sa kaalaman natin lahat. Maaring kayo po ay nag-iisip ng mga ganito at gusto ko pong i-share to para makatulong sa inyo. Lahat po ng video na ginagawa ni Dr. Lopez ay to benefit the Christians and the people of the world. Yan po ang aking heart desire. No? Na lahat ng video na aking gagawin ay mapapakinabangan hindi lang ng mga Christians, even the people of the world will benefit from it. So ano pong gusto kong i-share? Kagabi, pinag-aaralan ko yung isa sa mga sinabi natin mga financial experts. One example daw ng good debt, yung mangutang ka, pero gagamitin mo sa investment. At itong investment na to, yung talagang kikita ka.
Ating bigyan sila ng example. Example ay real estate, no? Example po niyan mangungutang ka, papagawa ka ng mga paupahan, no? Mga condo, mga apartment. Syempre nga naman, pag nakapagpagawa ka niyan, tapos umarangkada na yung condo na yun, yung mga apartment na yan, kikita ka, so may babalik mo yung nautang mo. You got the point? Again, I agree with our financial experts. There are good debts and there are bad debts. So ang good debts, yung mga binigyan ko pong example, karoon ka ng emergency, pag-aaral, I will go for it because I'm an educator, I'm a Christian educator. Alam natin marami pong kababayan natin gusto mag-aral pero walang pera. Aralin nyo yung mga study na pay letter. Sinabi ko po, aralin nyo, ha? Hindi yung kuha kayo agad na hindi nyo inaaral. Aralin nyo mabuti bago nyo kunin. At isa sa mga dapat yung aralin yan yung interest. Pupunta po tayo dyan mamaya. Alright. And again, ang example ng bad debt ay yun. Mangutang lang kasi pambayad ng utang. Mangutang lang kasi bibili ng cellphone. Ay gugubi yan. Bibili ng iPhone, latest model. Yan. Kinalakay ko na po yan last year no? Sa savings, patungkol sa savings. Mas gusto mag-spend ng spend kaysa mag-save. Bakit? Social climber. Para lang magkaroon ng latest model ng iPhone, kahit magkanda utang-utang. Well, kung tatanungin niyo yung mga financial experts, that's a no-no. That is included in what they call bad debts. Magkaroon nga kayo ng iPhone latest model. Utang kayo ng 100,000, 200,000. Nagkaroon kayo ng iPhone latest model. May utang naman kayo 100 to 200,000. Get the point? Kaya nga sabi dito matalinong pangungutang, hindi lang kalayawan. Yan po ang tinuturo ng Bible at tinuturo ng ating mga financial experts. Alright, pangalawa. Pag tayo po ay mangungutang, tandaan po natin to, mahalaga po to. Pag tayo mangungutang, pumili tayo ng pautang na mababa ang interest. Uulitin ko po, mababa ang interest. Ano po nakalagay sa Proverbs 22:7? Tipin niya po, nasa Bible to. Proverbs pa. Pag sinabing Proverbs, wise saying. Coming from the wise men. Anong sabi ng wise men? Ni King Solomon? Ang may utang ay alipin ng nagpautang. At binasa ko po yan sa Amplified Bible, the rich rule over the poor and the borrower is servant to the lender. Kaya po nilagay ko dito sa notes ko, huwag tayong basta-basta tatanggap ng anumang alok ng pautang. Pag-aralan natin yung interest rate. Iwasan natin yung mga loan shark na tinatawag o 5-6. Mas malaki po ang babayaran natin dyan kaysa sa principal. Narinig niyo po yun? That's the second principle when you have to go into debt.
tingnan nyo po yung interest. Aralin nyo yung interest. Computin nyo mabuti yung interest. Yung marami nagkakamali po dito eh. Tinitingnan nila yung per month interest. Hindi po yan per month. Tingnan nyo yung per annum per year na interest. Pag kinumpute nyo yung mga interest niyan for 12 months, akala nyo, ay, ang baba nito per month eh. Yan pala, pag kinumpute nyo sa buong taon, ang laki-laki. Hindi po yan tinitingnan per month. Usually, look at it per annum, per year. At para hindi tayo magkamahirapan, aralin natin mabuti, no? Again, nabanggit ko po kanina, marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagninegosyo sa mga palengke, ayun, pumapatol sa mga tinatawag na loan shark, 5-6. Ako po yung nasa lending, binagit ko kanina, kinumpute po namin yan, no? Ang interest ng mga Bombay na yan. At I challenge you, kayo mismo rin ang mag-compute. I-compute nyo. At baka malula kayo kung gaano kalaki. So, anong sinasabi po natin dito? Minsan kasi, pagka inalo kayo ng pautang, hindi nyo na tinitingnan yung interest. Ang nasa isip nyo lang, matugunan yung pangailangan nyo at that time. Hindi nyo kinoconsider yung consequence in the future. Again, ang pinag-aaralan po natin, ang tinuturo po dito ni Dr. Lopez, mga prinsipyo ng matalinong wise na pangungutang. Hindi po tayo doon sa foolish na pangungutang. Marami po, sabi ko, nagsasuffer ngayon, kaya nila, baon sila sa utang. Kasi hindi nila inaral, hindi nila kinonsider, hindi nila kinompute, hindi nila tiningnan mabuti yung far-reaching effects ng interest. Ang nasa isip lang nila, basta magkaroon ako ng pera, matugon na yung pangailangan ko ngayon, saka ako naisipin yan. Madali itong sabihin yan. Pero marami po akong alam na naghihirap ngayon financially because of disregarding the interest of the borrowed money. Kaya kung kayo po ay hindi pa kayo nakangutang ng malaking interest, kinig po kayo mabuti. Don't fall into the trap of magaganda nga yung alok niyan. Siyempre, gagamitan kayo ng marketing niyan. No? Ibig niyo sabihin, Dr. Lopez, hindi na tayo dapat pumunta sa mga Bombay? Well, I will say in this video with all the frankness and with all the boldness I have, the answer is yes. Ika nga ng mga iba nating kababayan na natuto na, pinapayaman nyo lang ang mga Bombay na yan. Whereas dapat ang pinapayaman nyo yung mga sarili nyo sa tamang matalinong pangungutang. Amen po ba? Tama po ba? Yes. Again, ang aking pong advice, loving advice sa lahat ng nanonood at manonood ng video ito, kung wala pa kayo sa ganyang sitwasyon, pag-isip po kayo mabuti.
Makinig po kayo mabuti sa advice na to. Ika nga nila makinig kayo sa mga naranasan na yan. Para hindi nyo yan maranasan. Dahil pag naranasan nyo yan, I'm telling you, kaya nga nila sabi ng mga matatanda natin, sa uli, ang pagsisisi. Lagi naman sa uli ang pagsisisi, di ba? Wala namang pagsisisi sa una. Actually, sa akin pong maraming meditation ang binibigay sa akin si Lord, lahat po na nasa impyerno ngayon, lahat ng naghihirap ngayon sa impyerno, lahat po yan nagsisisi. Alam niyo ba yun? All of them are repenting, crying in repentance. But it is too late for them. Tama po yung kasabihan. Nasa uli ang pagsisisi. Kaya ano pong aral na gustong ibigay sa inyo ni Dr. Lopez, si Bishop Lopez ngayon? Pagka kailangan nating mangutang, tandaan natin ito mabuti. Kaya nila, itanim nyo yan sa isip nyo, sa utak nyo, sa memorya nyo. Tingnan nyo mabuti yung interest. I will go for a loan with small interest, then go for a loan with we call that unfair, oppressive, and abusive interest, taking advantage of the situation of the borrower. At marami pong ganyan sa lipunan natin. Maraming greedy pagdating sa pera. Talagang tinitake advantage sila yung pangailangan, yung poverty ng mga tao na nangungutang. Talagang titirahin kanya ng malaking interest. So again, ang second principle, second rule, when you have to go into debt o pangutang, do it wisely. Kaya nga nang narinig ko ginagamitan ng matalinong pag-iisip yan. Ha? Tingnan nyo, kung kinakailangan, do the math, mathematics. Get a calculator, get all the facts, all the info, calculate it before you take it. Pagka sa calculation nyo, malaki yan, ang advice ko, huwag nyo pong kukunin. Paano po, Bishop? Dr. Lopez, kung maliit lang, kaya naman. Okay lang po ba yan? Well, ang sagot ko po ay yes. Again, okay na kailangan nyo mangutang. Of course, doon tayo sa walang interest. Ngayon, kung wala kayong makitang walang nag-o-offer ng walang interest, edi pumunta kayo doon sa low, small interest. Para pa pagka malaki interest, you have to learn to say no. Para pong drugs yan. Learn to say no. Dahil pag napunta na kayo dyan, kaya nila, too late na. It's too late for you. It's too late for you! Andiyan ka na. So, ngayon pa lang, tandaan po natin to, karalin natin to. Okay? Again, ang warning sa atin sa Book of Proverbs, binasa ka po kanina. The borrower is servant to the lender. Kumbaga, ikaw yung nasa ilalim na nagpautang sa iyo. No? And that is, broadly speaking, not good. No?
Pwede kang i-manipulate, pwede kang i-take advantage, anything like that, which is, for me, dangerous. No? Marami po akong pwedeng ikwento. Wala po akong time. Enough for you to know when you need to go into depth, make sure it's small interest. Better kung walang interest. Again, ulit-ulitin ko po, hindi po ako mag-asawa. Kung big interest yan, say no. No, no, no. No! Say no! That's the second principle or rule. Third, pangatlo po, ito, siguraduhin natin kaya nating bayaran. Ito. Babalik tayo sa ating text, Romans 13:8. Huwag tayong magkakaroon ng outstanding na pagkakautang. In other words, bayaran natin ang ating mga natitirang utang. At alam niyo po, meron sinabi yung Bible sa Psalm 37:21. Again, gagamitin ko po yung NIV. So you can relate, all of you can relate. Ano sabi ng Psalm 37:21 sa NIV? Alam niyo po kung ano sinabi? Bigat po ito. Medyo masakit sa tenga. Ano sabi? Tinignan ko sa Amplified, tinignan ko sa NIV, pareho po sila. Parehong wicked ang ginamit. Hindi magandang salita, di ba? Ano sabi? The wicked borrows and does not pay, but the righteous pays. Sa Tagalog, ang masama. Well, whether you like it or not, yan po yung ginamit. Ang masama, nangungutang pero hindi nagbabayad. Ang matuwid, pag nangungutang, nagbabayad. Of course, tayo pong lahat, ayaw natin yung mga taong pinangutang natin, tapos tinakbuhan ka, ayaw kang bayaran. At pagka siningil mo pa, ikaw pa yung, kumbaga, aawayin ka pa, no? Sisigawan ka pa. Actually, naranasan po namin yan nung ako'y nasa microfinance, no? Meron kaming policy nung panahon na yun, tawag namin sit down. Pupuan mo talaga yung tao. Kasi iniwasan po namin kumuha ng gamit. Last resort na po namin yun kasi may Christian organization. Ayaw naman namin pamukha sa mga taong pinautang namin na Kristiyano tayo tapos kukuha tayo ng gamit. Parang mabagsikan dating. So, ang rule namin sit down. Ibig sabihin, pupuan namin yan hanggang hapon. Minsan, naalala ko po, mabot pa kami ng gabi. Pupuan natin yan! Maghanap ka. Maghanap ka ngayon. Sinasabi namin sa mga kliyente namin, maghanap ka ngayon. Hindi kami alis dito hanggat hindi ka nakakahanap ng pambayad mo. Kahit umabot tayo dito ng hapon o gabi. Ito po yung ibig sabihin namin sit down in our company policy. Because we're avoiding yung ginagawa ng marami ngayon. Pag hindi ka nakapagbayad, hatakan ka ng gamit, etc. Alright? Again, as sinasabi po dito, make sure pag nangutang tayo, meron tayong kakayahan to pay back, no? Mabayaran natin. Siyempre, tayo nga, ayaw natin yung, kayo ba, gusto niyo ba ng tao na pinautang niyo?
hindi kayo babayaran? Of course not. Gusto natin, generally speaking, pagka nagpautang tayo, gusto natin kahit pa paano ibalik, di ba? Ayaw natin yung mga ika nga nila medyo hindi maganda yung salita nila. Yung mga sabi, mga balasubs, no? Yung mga estafa. Yan. Nakunguha ng pera ng iba tapos tinatakbo na. Now, yan po yung third principle sa matalinong pag-mangutang. Bago tayo mangutang, again, let's do the math. Ginagamitan po yan ng math kaya meron tayong mga calculator ngayon, ano? Kung hindi kayo magaling sa math, gumamit kayo ng calculator. Marami pong calculator kahit sa mga cellphone natin, may mga calculator. Calculate nyo. Kailangan sa budget nyo, meron kayong pwedeng ilaan na pambayad sa inyong monthly loan payment, no? For example, sa mga kumukuha ng sasakyan o car loan, no? Hindi mo po pwedeng papalya-palya ka dyan. Pag pumalya ka dyan, alam niyo yung contract. Pwedeng hatakin ng bangko, pwedeng hatakin ng financing institution yung sasakyan nyo, no? Kaya, again, pinag-iisipan mo yan, pinag-aaralan, kinakalculate, ginagamitan ng math calculator. Kaya ko ba? Kaya ba ng budget natin? Pag nakita nyo, hindi nyo kaya, huwag na po kayong kumuha ng utang na yan. Dahil, imbis na mapabuti kayo, mas magpapabigat pa yan sa inyong mga financial na kalalagayan. Right? So, clear po yan. Now, last, before we end, gusto ko pong idagdag itong pang-apat na ito. Gamitin lang natin yung ating kukunin na pangutang para sa pagunlad, hindi pagkabaon sa utang. Ulitin ko, mangungutang tayo para sa ikauunlad natin sa pinansyal, hindi ikababaon natin. Again, meron pong binabanggit sa mga financial expert natin na good debt and bad debt. So, para umunlad kayo, pwede nyo gamitin nyo sa pag-invest, real estate, sa pag-aaral, sa pag-invest. Ano naman po yung pangutang si kababaon? Ayan, binanggit ko na po kanina. Bibili ng mga gadget, mga top of the line, mga latest, o yung iba, ginagamit lang sa luxury, luho, no? Ano yung luho? Gusto sila makapunta ng Boracay, gusto sila makapunta ng Hong Kong, gusto sila makapunta ng kung saan-saan, kahit magkabaon-baon sa utang. Well, karapatan niyo po yan, rights niya, choice niya. But then again, pag pagbabasahin natin ng Bible, pagbabasahin natin ng financial experts natin, hindi po yan ang kanilang sinasabi. Okay? So, magandang isipin natin. Ako, pinag-iisipan ko yan ngayon, no? Lalo na yung napag-aralan kong karagdagan kagabi. Good debts, to invest in real estate, to use for your further study. Alam mo, gusto mong maging doktor, gusto mong maging lawyer, gusto mong maging pilot, pero mga study na pay later. Again,
aralin po natin mabuti, i-compute natin mabuti, pag-isipan natin mabuti, at idadagdag ko po, pag-pray natin mabuti bago tayo mag-design. Minsan kasi ang mga tao, well, hindi ko po kayo sinisisi. Wala akong karapatang sisihin kayo. I've been there before, I can say. And as I grow mature, as I develop through the years, sa realization sa buhay ko, minsan pagka nasa pangailangan tayo, nagmamadali tayo. Gusto natin agad-agad. And we skip the time to think about it, to pray about it, to study about it, to pagbalak-balansin natin kung mga bagay-bagay, kung makakabuti ba sa atin o hindi. Ayun. Kaya ng ginagawa ng marami, impulsive, kaya nila, without thinking, yun, they get it, and yeah, too late na, na-realize nila, they are now in trouble. But it is too late for them. So mapalad yung mga tao, yung mga nanonood ngayon at manonood ng video ito na wala pa kayo sa mga ganyang sitwasyon. Alright. So, guys, beloved fellow Christians out there, very clear po in discussion natin about financial education this morning, no? As I resume my financial education series of messages, this morning we talked about debt, pangutang, borrowing, panghiram ng pera, lending, pagpapahiram, interest, yung paglalagay at pagkuha ng interest. Babalik tayo sa Romans 13:8. After all this discussion, I conclude, mali po yung interpretation ng pastor na yun, at ng church leader na yun, at ng Christian na yun, at lahat ng nagsasabi o nagtuturo na wrong yung mangutang under the New Testament. To tell you frankly, even the rich, even the wealthy, for your information, they are getting into debts. Ang difference lang sa mga poor, yung mayayaman nangungutang, gaya rin sinabi ko, they're getting good debts for investment, to further their businesses. Kala nyo ba yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, walang mga utang yan? Are you sure? Tingnan nyo mga politician natin, mga businessmen natin, pag nag-submit yan ng tinatawag na assets and liabilities, meron silang mga liabilities. At ano yun? Mga pagkakautang yun. Sila din nangungutang. Kaya lang wise po sila sa pananalapi. Hindi kagaya ng maraming kababayan natin nangungutang pero maling pangungutang. Sila matalino pagdating sa pera, kaya yung mayaman, at kahit mangutang, what they're getting is what our experts call good debts, as I discussed here. So hindi po masamang mangutang. It is not wrong. It is not the wrongdoing. Especially when you need to do it, or gaya ng ating mga maraming kababayan in poverty threshold, I can relate to them, I can feel them, I ministered to those people. I've been in the microfinance for many years.
as a young pastor. I can see them pinupunta po namin sa mga slum area, sa mga depressed area, sa mga poor communities. I know them. I can relate to them. And to tell me, to tell them na getting into debt is wrong, I think I have a violent reaction against that. Siguro, kung mapapanood to ng pastor o ng Kristiyano na yun, siya lang masasabi ko sa inyo, mag-aral kayo ng hermeneutics, ha? Mag-aral kayo ng exegesis, ha? At huwag kayong mag-assume, at huwag kayong mag-interpret ng mga verses sa Bible na hindi kayo sure na tama interpretation yun. Magkakalat lang kayo ng mga wrong teaching and wrong interpretation and wrong practices in many churches and in our society. Dadagdag lang kayo sa mga maling aral na mga kulto. And I am rebuking all of you right now. Hindi po masama mangutang. Whether you're a Christian or you're not a Christian, it goes to everyone. Pag mahirap, option nila yan. Pag merong pangangailangan, option yan. Again, I will go back to my intro. Pagdating sa financial prosperity, rule natin, avoid debt at all costs, at all times. Siguro masasabi ko po ngayon in my conclusion, mangutang lang tayo as last resort, last option. Yan ang pinakahuli nating gagawin. At pagka gagawin natin yan, gawin natin na merong matalinong pangungutang. Wise! Intelligent! Hindi fools! Dahil pagka foolish tayo, magsasuffer tayo financially. But if we're wise and intelligent, tayo po mag-i-enjoy niyan sa ating mga finances. You judge it for yourself. Is Dr. Lopez saying the right thing or the wrong thing? I challenge you. Post your comments. Ask me questions. I can say this is the comprehensive, the complete teaching about debt, borrowing, lending, and interest. Baka hindi yan tinuturo ng mga pastor nyo, ng mga bishop nyo. Baka ngayon nyo lang maririnig to kay Dr. Lopez. Dahil maraming pastor, again, maraming bishop, maraming church leader, puro nakapokus sa spiritual, as if nasa langit na sila. Wala pa po tayo sa langit. We are on the way to heaven, but we are not yet in heaven. And as long as we live in this world, we will encounter these issues. At dapat, alam natin, yung dapat natin gawin. Kasi, sa sinasabi at tinuturo sa atin ang salita ng Diyos at ang mga experts natin na umaayon sa salita ng Diyos. Wala pong problema kay Dr. Lopez, kay Bishop Lopez na i-accommodate ko yung mga philosophical, yung mga scientific, mga expert na teachings. As long as they complement, they agree with the Bible, I will accommodate them. Hindi ko lang po tinatanggap yung mga yan pagka-kontra yan sa Bible. Pero pagka-complementary yan sa Bible, makakaasa kayo kasama yan sa teachings ng Bishop Lopez. Dahil, again, my goal is to give a comprehensive, balanced teaching, no? Holistic. Hindi lang po tayo spiritual. Kaya nga title ko, Diyos at Pera.
Huwag niyo sabihin sa akin, kailangan niyo lang ang Diyos at hindi niyo kailangan ng pera. I will tell you to your face, you are a liar. Pag sasabihin niyo sa akin, sa Bishop, hindi po namin kailangan ng pera, Diyos lang kailangan natin. Minsan masyado tayong churchy in the thing, you know? We're sounds too churchy na pinagtatawanan na tayo ng mga tao sa mundo para tayong out of reality. Ha? Kailangan natin si Lord, kailangan natin ng Diyos. Kailangan din po natin ang pera. At kailangan natin i-manage yung ating mga finances wisely, intelligently, pagka mali ang paggamit natin dyan, tayo rin po ang magsasuffer. Pero pagka tama yan, I like this. Tayo po yung mag-enjoy. No? Side note lang, before I end, I think kahapon ako ay maraming meditation before I give this tutorial. I was meditating and praying in my spirit and talking to the Lord and doing a lot of self-examination. And I asked the Lord, I asked myself, am I really prospering financially? Tinatanong si Lord, pa-prosper na ba ako, Lord, financially? Tinatanong ko sarili ko, nagpa-prosper na ba ako financially? And you know what comes to me? What is the answer? I think the Lord gave me the answer. Yes, you are. Oh, hallelujah. Glory to God. Thank God, di ba? Napakasarap yung realization na nagpa-prosper ka na financially. Minsan kasi ang pagkakaintindi ng maraming tao, mag-prosper ka financially, yung wealthy ka, yung milyonaryo ka, may kotse ka, may mansion ka. Hindi po yan biblical prosperity. At sinasabi nyo worldly prosperity po yan. Hindi po tayo worldly. I am for biblical prosperity, which is different from worldly prosperity. Ang biblical prosperity po yung masasabi natin L na L, no? Nakakaluwag ka. Not necessarily nakatira ka sa mansion. Not necessarily marami kang luxury cars. World definition po yan ng prosperity. Hindi po yan ang tinuturo ko. Ang tinuturo ko ay biblical prosperity. At yan po yung nakakaluwag ka. Hindi ka nagipit, no? Gusto mo mag-travel, nakapag-travel ka. Gusto mo kumain na gusto mo, nakakain ka. Gusto mo bumili ng ganito, nakakabili ka. At wala kang financial nakagipitan. For me, that is biblical prosperity. Yan ang biblical prosperity. Hindi ko ba sinasabing ang biblical prosperity, nakatira ka sa mansyon, may milyones ka sa bangko, marami ka luxury ka, etc. Hindi po yan biblical prosperity. That is world prosperity. Alright. So, thanks to all for watching. And God willing, tutuloy po natin tong financial education natin every Wednesday. I'm inviting everyone to join me again this coming Wednesday. Magkakaroon tayo ng financial education every Wednesday para mapaglago pa natin yung ating mga pananalapi. Right. Ngayon, napakaganda po na ating tinalakay ngayon. Very timely, very relevant. I think it will benefit many people, whether Christians or non-Christians. So, anong dapat natin gawin? I-share nyo. I-share nyo. I-share nyo sa maraming tao yung video na ito, yung tutorial na ito. No? Lagi ko po sinasabi, maraming video nagbabiral sa Facebook, sa YouTube, pero pagka inanalyze mabuti, puro kalokohan, puro kamunduhan,
Ito po mga video to talagang dapat nagbabiral. Lalo na it addresses hot issues in our society. Kung meron po kayong mga kilalang nangungutang, baon sa utang, nag-struggle sa utang, gustong makaalam tungkol sa patalinong pangutang, i-share niyo po itong video na ito. Yan po ang prayer ko kay Lord. That this video, this teaching will go viral in all of our social media. Maraming tao, whether Christians or non-Christians, kahit pa paano ay matulungan natin sa mga teaching na ito. Alright? Alright. So, tandaan po natin lahat ng natutuhan natin dito. At pagka kayo ay mangungutang, ang suggestion ko, ang advice ko, panoorin nyo muna itong video to. I-review nyo po to. I-bookmark nyo to sa inyong mga social media para it can give you godly reminders, guidelines. So, ika nga kung mangutang tayo, magawa natin na merong katalinuhan at may wisdom ni Lord. Alright? Thanks to all, and God bless you, and God bless our finances. Amen. Glory to God. Amen.